Araw-araw nagtutungo sa gubat ng mga ugat ang mga kabihog. Dito raw kasi namamalagi ang malalaking alimango na matagal ng pagkain ng kanilang mga ninuno. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nahanap ko rin ang grupo. Abala si Delia sa pagsungkit sa ilalim ng tubig. Paano mo nalamang may alimango dyan? Ano po, nakagat po kasi yung sipit niya. Lahat ng butas tinicheck nyo? Po. Eh baka kagatin ka niyan, ate. Sinubukan kong ilublob sa tubig ang aking kamera para makita ang alimangong nagtatago raw sa ilalim. Pero sadyang madilim ang tubig na may halo pang putik. Ang problema nila ngayon, paano papalabasin dun sa butas yung alimango. Kaya gumagamit sila ng parang kawit para tusukin siya. Ang problema natin ngayon, hindi natin alam kung saan butas lalabas yung alimangong yun. Kailangan ready na lang tayo. Labas na dayo. Lumabas na doon? Maya-maya, isang sipit ang naaninagan namin sa tubig. Kita mo na? Kita mo na? Yan. Saan? Hindi ko nakikita. Yan, gumagapang. Yan. Pinakmak ko na. Diyos ko, napakalabo ng mata ko. Hindi ko nakita. Naku ba? Naku, baka sipitin ka, ate. Oh my gosh! Ang laki! Sus, kalaki! Agad na tinapakan ng takip ng alimango at saka tinalian ang kanyang mga sipit gamit ang binalatang kahoy na nakuha nila sa gubat. Maya-maya pa, si Nanay Shoni naman ang nakahanap ng alimango. Sa lawak ng Katunggan at sobrang dilim ng tubig nito, hindi ko alam kung paano nila nalalaman ang pinagtataguan ng mga alimango. Talas ng mata at angking talino sa gubat ang tanging inaasahan ng mga kabihog. Paano niyo po ba nalalaman kung saan makikita yung mga alimango? Ano po, pag mayroon pong kinakainan ng ito po parang shell po baga. Yun po ang kinakain ng alimango. Pag bagong kinainan po yun, may laman ang katunggan. Pag may maliliit na shell? Oo, yun ang kinakain nila. Okay. Pag wala po siyang maliliit na shell, walang alimango doon sa loob ng katunggan. Makalipas ang halos 3 oras na pag-iikot sa Bakawan, oras na para lisanin ang lugar. Ganado man silang manghuli pa, kailangan ng umuwi. Tumataas na kasi ang tubig. Paano kapag wala kayong huli? Ano mangyayari? Na lang, natrios na lang yan. Ha? Kuminsan, buti nga po ngayon, sa ngayon at madami na ang tanim namin. Kung ano-ano ang tanim namin, may saging, may kamuting kahoy, may kamuting bagin. Mapalad ang mga kabihog ngayong araw. Hindi naging madamot ang kalikasan. 6 na alimango ang nakuha ng grupo. Ang mga kalalakihan naman may nahuling 5 piraso ng isda. Kung tutuusin, sapat na itong pagkain para sa hapunan. Pero imbis na umuwi, namulot pa ng maliliit na lamang dagat ang tribo. Ito raw ang uulamin nila ngayong gabi. Ang alimangong nahuli, hindi raw nila pwedeng kainin. Pero bakit? Pagdating sa komunidad, nalaman ko ang sagot. 2.5. Bit-bit ang mga nahuling alimango, bumaba sa bundok si Delia at nagtungo sa kabayanan para ipagpalit sa pera ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Magin mayak na yun. Bili mo na pa! Ano po? Ha? 200 po. Ha? O ito na lang, kunin na natin. 450 pesos ang nakuha ni Delia sa pagbebenta ng 6 na alimango. Dumiretso siya sa tindahan at ibinili ito ng kape at bigas.